Wag. Pakiusap. Wag muna ngayon. Mahina ang bulong ni Celine, halos hindi marinig, na para bang may kausap siyang hindi nakikita sa maliit at masikip nilang sala. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa palad, pinipiga ang nag-iisang bagay na naroon. Pero hindi tao ang kanyang pinapakiusapan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, kumislap ang 3 pirasong barya. 25. Dito nakasalalay ang lahat. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang mahinang ungol mula sa katabing kwarto ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Agad siyang tumayo at pumasok sa silid. Nakahiga sa banig si Bunso, ang kanyang kapatid na 8 taong gulang at nanginginig sa taas ng lagnat. Shh! Andito na si ate, bulong ni Celine, habang maingat na pinapalitan ng basang bimpo sa noo nito. Mainit. Sobrang init ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Para kay Bunso at para kay Nilo, ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid na kasalukuyang nasa eskwela. Sila na lang ang natitira sa isa't isa mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Bilang panganay, binitbit ni Celine ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Napatingin siya sa bote ng gamot sa ibabaw ng isang lumang kahon. Halos wala ng laman. Kailangan na niya itong bilhin mamaya. Pero paano? Saan siya kukuha ng pera? Biglang tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Ang ingay nito ay tila isang sigaw sa katahimikan ng kanilang bahay. Mabilis niya itong sinagot. Celine, may magandang balita ako sa'yo. Bati ng masiglang boses ni Ara, ang kanyang matalik na kaibigan. Ara, sagot ni Celine. Sinisikap na huwag ipahalata ang bigat sa kanyang dibdib. Napatawag ka. Oo, at siguradong matutuwa ka. Tanda mo yung sinasabi ko sa yung trabaho sa mansyon ng mga Monterasas? Naghahanap sila ng isa pang katulong at nairekomenda kita. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Celine. Ang mga Monterasas, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang probinsya. Ara, hindi ko yata kaya yan. Ano ka ba? Ang taas ng sahod, Celine. Triple sa kinikita mo sa karinderya. Isipin mo, para na rin to sa mga kapatid mo. Makakabili ka na ng gamot ni Bunso at mababayaran mo na ang tuition ni Nilo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Para sa mga kapatid ko. Iyon ang mantra niya sa araw-araw. Sige na, Celine, pumunta ka na dito ngayon din. Hihintayin kita sa gate. Kakausapin ka raw ni Ma'am Eloisa. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Celine sa kanyang natutulog na kapatid. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang pag-asang biglang sumibol sa kanyang puso. Kailangan niyang subukan. Para sa kanila, ang biyahe papunta sa subdibisyon ng mga mayayaman ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Ang maalikabok na kalsada ay napalitan ng malinis at sementadong daan. Ang mga maliliit na bahay ay naging dambuhalang mga mansyon. Nang makarating siya sa tapat ng gate ng mga Monterasas, halos mapanganga siya. Napakataas ng mga pader na bakal na para bang isang palasyo ang nasa loob. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na nagtatangkang pumasok sa kaharian ng mga higante. Nandoon na si Ara, kumakaway sa kanya. Ang ganda, di ba? Sabi nito. Halata ang pagkamangha sa boses. Dinala siya ni Ara sa loob. At doon, lalong nanliit si Celine. Ang hardin pa lang ay mas malaki na sa buong lote ng bahay nila. Ang sahig ng mansyon ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang sarili. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian nila. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, balot ng alahas at may matalim na mga mata, ang naghihintay sa kanila sa sala. Siya si Eloisa Monterasas.
Ikaw ba si Celine? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Oo po, ma'am. Sagot ni Celine. Napayuko. Marunong ka bang kumilatis ng mamahalin sa mumurahin? Biglang tanong ng ginang. Ayoko sa mga tatanga-tanga na empleyado. Bawat gamit sa bahay na ito ay may katumbas na presyo na hindi mo kayang kitain sa buong buhay mo. Naramdaman ni Celine ang pamumula ng kanyang pisngi. Gusto na niyang umalis. Habang tinatanong siya, isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa ingranding hagdanan. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang presensya nito ay tila nagpabigat sa hangin. Hindi man lang ito tumingin sa kanilang direksyon at dire-diretsyong naglakad palabas ng pinto. Ngunit sa isang saglit na yon, nahuli ni Celine ang isang sulyap sa mukha nito. Isang mukha na tila inukit ng isang anghel, ngunit may bakas ng kalungkutan at lamig sa mga mata. Sino po yon? Hindi napigilang itanong ni Celine kay Ara nang makaalis ang lalaki. Si Sir Vogue yun! Bulong ni Ara, may halong paghanga sa boses. Ang nag-iisang anak ni Ma'am Eloisa, galing pa yan sa Italy. Ang gwapo, no? Hindi na nakasagot si Celine. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Ginang Eloisa na ngayon ay nakatitig sa kanya na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Inihanda na ni Celine ang kanyang sarili para sa pagtanggi. Inihanda na niya ang sarili na bumalik sa dati nilang buhay sa walang kasiguraduhang bukas. Tinatanggap ka na. Biglang sabi ni Ginang Eloisa. Ang boses ay walang anumang emosyon. Magsimula ka bukas. Isang alon ng ginhawa at tuwa ang bumalot kay Celine. Ngunit ang sumunod na sinabi ng ginang ay nagpabura sa lahat ng iyon at nag-iwan ng yelo sa kanyang sikmura. Tinitigan siya ni Ginang Eloisa ng diretso sa mata. Ang bawat salita ay may diin at babala. Pero tandaan mo kung saan ka lulugar. Naging isang malaking ipo-ipo ang mansyon ng mga Monterasas ng gabing iyon. May mahalagang business party na idinaos sa hardin at ang lahat ay abala. Si Celine at Ara, kasama ang iba pang mga katulong, ay walang tigil sa pag-aasikaso. Ang tunog ng mga kubyertos na nag-uumpugan, ang halakhak ng mga bisitang nakasuot ng magagarang damit, at ang malamis na musika mula sa isang string quartet ay lumikha ng isang mundong napakalayo sa kinagisnan ni Celine. Hala! Bilisan mo dyan, Celine. Naubos na ang baso sa table 5. Sigaw ni Ara mula sa kabilang dulo ng kusina. Pawis na pawis ngunit tila ninanamnam ang bawat sandali. Oo, eto na, sagot ni Celine, habang maingat na pinupunasan ang mga mamahaling kopita. Sa gitna ng kaguluhan, hindi mapigilan ni Ara na magbulong. Nakita mo ba si Sir Vogue kanina? Grabe, parang artista sa Hollywood. Lahat ng mga anak ng business partners ni Ma'am Eloisa, kulang na lang magkandara pa para mapansin niya. Ngumiti lang si Celine bilang sagot. Sa totoo lang, mula nang magsimula ang party, hindi pa niya muling nakikita ang binatang amo. At mas mabuti na rin siguro iyon. Sa tuwing naaalala niya ang malamig nitong tingin, nakakaramdam siya ng kaba. Ilang oras pa ang lumipas. Papaubos na ang mga bisita at medyo humupa na ang kanilang mga gawain. Nakaupo si Celine sa isang sulok ng kusina. Pinapahinga ang nananakit na mga binti. Nang lapitan siya ni Ara, may hawak itong isang baso ng whiskey. Celine, pwede mo ba akong tulungan? Pakiusap ni Ara. Ang boses ay tila nag-aalala. Kanina pa hinahanap ni Ma'am Eloisa si Sir Vogue. Hindi raw bumababa mula sa kanyang study. Mukhang may problema. Pakiakyat naman nitong inumin niya baka sakaling pakinggan ka. Bakit ako? Nagtatakang tanong ni Celine. Baka magalit pa yon. Hindi yan. Mas mukha ka kasing mahinahon. Sige na please, sabihin mo lang pinabibigay ni Ma'am. Dahil sa pakiusap ng kaibigan at sa ayaw niyang mapagalitan sila, pumayag na rin si Celine. Dahan-dahan. Siyang umakyat sa engrandeng hagdanan, hawak ang baso.
Ang bawat hakbang niya ay tila dinig na dinig sa katahimikan ng ikalawang palapag. Nakatigil siya sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Bahagya itong nakaawang. Kumatok siya ng marahan. "Sir Vogue?" Walang sagot. Sumilip siya sa loob. Madilim ang silid, tanging isang maliit na desk lamp lang ang nagbibigay liwanag. At doon, nakita niya si Vogue. Nakaupo siya sa isang malaking leather na upuan, nakatalikod sa pinto, at nakayuko sa kanyang mesa, tila pasan niya ang buong daigdig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Celine ng awa sa halip na takot. Dahan-dahan siyang pumasok. "Sir, pinapabigay po ni Ma'am Eloisa," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya, habang maingat na inilalapag ang baso sa gilid ng mesa. Hindi pa rin ito kumikibo. Akala ni Celine ay tulog na ito. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Nagulat siya. Mabilis siyang lumingon. Nakatayo na si Vogue. Ang mga mata niya ay mapupungay at amoy na amoy niya ang alak mula sa hininga nito. Ang mukha nitong perpekto ay nababalot ngayon ng matinding kalungkutan. "Bianca," bulong nito, ang boses ay basag. "Bumalik ka." Hindi alam ni Celine ang gagawin. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, pero mas lalo lang humigpit ang hawak nito. "Sir, hindi po ako si Bianca. Ako po si Celine." Pero para siyang hindi naririnig. Hinila siya ni Vogue palapit dito. Ang bigat ng katawan nito ay halos ikabuwal nilang dalawa. Natumba sila sa makapal na carpet. Napasigaw si Celine sa takot. Nakapatong ito sa kanya. Ang bigat. Ang bigat ng katawan niya at ang bigat ng takot sa dibdib niya. "Sir, tama na po. Bitiwan niyo ko." Pagmamakaawa niya habang pinipilit itong itulak. Nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Bakit mo ko iniwan?" Patuloy ni Vogue sa pagbulong ng kung ano-ano. Ang mukha nito ay nakasubsob sa kanyang balikat. Isang malakas na tulak. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagawa ni Celine na makawala. Gumapang siya paatras, nanginginig ang buong katawan. Nakita niya si Vogue na nakahandusay sa sahig, walang malay. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng silid, pababa ng hagdanan. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng iilang natitirang katulong. Dumiretso siya sa maliit na kwarto na para sa kanila. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito habang humahagulgol ng walang tunog. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay nadungisan ng kanyang pagkatao. Ang pangarap na inakala niyang abot kamay na ay biglang naging isang bangungot. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng palad. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang isilid doon ang kanyang iilang mga damit. Bawat galaw niya ay mabilis at desperado. Hindi siya pwedeng manatili dito. Hindi na. Isang matalim na kirot ang pumukpok sa kanyang sentido. Dahan-dahang iminulat ni Vogue ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na kisame ng kanyang study. Nakahiga siya sa mahabang sofa. Suot pa rin ang gusot na damit mula kagabi. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang alon ng pagkahilo ang muling nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Arg! Ungol niya, habang mariing pinipisil ang kanyang noo. Pira-pirasong imahe mula sa nakaraang gabi ang nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Ang bigat ng alak, ang mapait na alaala ni Bianca, ang madilim na silid, at isang mukha. Isang mukha na basa ng luha, mga matang puno ng takot. Napabalikwas siya ng bangon, hindi na inalintana ang pagkahilo. Sino yon? Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang pag-inom niya ng sunod-sunod. Sinusubukang lunurin ng isang multo na bumalik mula sa Italia para guluhin siya. Bumaba siya papuntang dining hall
kung saan nag-aalmusal na ang kanyang ina. "Good morning!" bati ni Eloisa, ang boses ay kasing lamig ng kape sa umaga. "Mabuti naman at nagising ka na sa iyong pagkalango." Hindi pinansin ni Vogue ang sarkasmo. "Nasaan yung bagong katulong?" Diretsong tanong niya. Tinaasan siya ng kilay ni Eloisa. "Wala na. Umalis na kagabi. Kinuha ang sahod at naglaho na parang bula." "Ano pa bang aasahan mo sa mga taong galing sa kung saang squatter lang?" Kumunot ang noo ni Vogue. "Umalis? Bakit?" "Abay malay ko," sagot ng ginang, habang eleganteng humihigop ng kape. "Siguro ay natakot sa laki ng mansyon. O baka naman may mas malaki siyang plano. Magugulat na lang tayo, may demanda na palalaban sa'yo dahil sa kung anong ginawa mo kagabi habang lasing." Parang may kung anong dumagan sa dibdib ni Vogue. Ang mga mata. Ang mga matang puno ng takot. Iyon ba ang mga mata ni Celine? "Wala akong ginawang masama." Depensa niya. Kahit na siya mismo ay hindi sigurado. "Siguraduhin mo lang, Vogue." Babala ng kanyang ina. "Ayokong masira ang pangalan ng pamilya natin dahil lang sa isang yagit na babae." Pero may mali. May isang bagay sa alaala ng mga matang yon na nagsasabing hindi siya ganoong klase ng babae. Hindi mukhang pera. Hindi mukhang manloloko. Umakyat siya muli at hinanap si Ara na kasalukuyang nag-aayos ng mga halaman sa pasilyo. "Arabe," tawag niya. Gulat na napalingon ang dalaga. "Sa Sir Vogue. Magandang umaga po." Anong nangyari kay Celine? Bakit siya umalis? Nakita ni Vogue ang pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Mula sa pagkagulat, ito ay naging awa at pag-aalala. "Naku sir, hindi ko rin po alam. Ang sabi niya lang po, kailangan na niyang umuwi. Sobrang mahiyain po kasi yun sir, at iyakin. Baka po natakot lang po talaga siya sa party kagabi." Ang mga salita ni Ara ay tila mga karayom na tumusok sa konsensya ni Vogue. Natakot. Iyon na nga. Upang makasiguro, pinuntahan niya ang security room. Ipinahanap niya ang CCTV footage mula sa hallway ng kanyang study. At doon, kitang-kita niya. Walang tunog ang video, pero ang bawat galaw ay nagsisigawan. Ang tanging nakita niya ay ang pagtakbo ni Celine palabas ng pinto. Ang mukha ay basang-basa, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang malakas na pagsisisi ang bumalot sa kanya. Hindi na mahalaga kung ano ang eksaktong nangyari. Ang malinaw ay nasaktan niya ito at tinakbuhan siya nito. Bumalik siya sa kanyang study, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang isang baso ng whiskey na hindi niya nagalaw. Ang baso na inihatid nito para sa kanya. Pinakatitigan niya ito. Hindi pera ang habol niya. Takot. Takot ang nakita niya sa mga mata nito. At siya ang dahilan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagdududa. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang personal assistant. "Hanapin mo siya." Mariin niyang utos sa kabilang linya. "Ang pangalan niya ay Celine. Alamin mo kung saan siya nakatira." Natahimik ang nasa kabilang linya. Tila nagulat sa biglaang utos. Dinugtungan ito ni Vogue. Ang boses ay puno ng determinasyon na kahit siya ay nagulat. Kahit anong mangyari, hanapin mo ang babaeng yon. Hindi sanay si Vogue na mabigo. Sa mundo ng negosyo, kung ano ang gusto niya, nakukuha niya sa pamamagitan ng pera, kapangyarihan, o matinding determinasyon. Pero iba si Celine. 2 araw. 2 araw na siyang hinahanap ng kanyang mga tauhan. At sa wakas, isang tawag ang kanyang natanggap. "Sir, natagpuan na po namin siya. Nagtatrabaho po sa isang maliit na karinderya sa may kanto ng San Mateo." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Vogue. Iniwan niya ang isang mahalagang meeting at pinaharurot ang kanyang mamahaling kotse papunta sa lugar na sinabi ng kanyang assistant. Ang eleganteng daan ng subdibisyon ay napalitan ng makitid at siksikang mga eskinita. Itinigil niya ang sasakyan sa di kalayuan at naglakad. Agad siyang nakatawag ng pansin. Ang kanyang Italian suit at leather shoes ay tila isang anunsyo sa lahat
na hindi siya taga roon. Mula sa labas ng karinderya, natanaw niya ito. Si Celine. Nakatali ang buhok, pawisan ang noo, at mabilis na nagpupunas ng mga mesa. May ngiti sa kanyang labi habang kinakausap ang isang matandang customer. Ang nangiting iyon, parang isang sinag ng araw sa maingay at magulong lugar na yon. Huminga siya ng malalim at pumasok. Parang huminto ang oras. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. At higit sa lahat, nakuha niya ang atensyon ni Celine. Ang nangiti nito ay biglang naglaho, napalitan ng gulat, pagkatapos ay takot. Mabilis itong tumalikod at nagkunwaring abala sa paghuhugas ng mga plato. Lumapit si Vogue. Celine, mahinahon niyang tawag. Nabitawan ni Celine ang hawak na baso na lumikha ng malakas na ingay. Hindi siya lumingon. Celine, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Sa sobrang taranta ni Celine, kumuha ito ng isang pitzel ng tubig. Sa pagmamadali nitong lampasan siya, natabig nito ang kanyang braso. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa mamahalin niyang suit. Nako, sorry po. Sorry, sabi ni Celine. Nanginginig ang boses habang pinupunasan ng basahan ng kanyang damit. It's okay, sabi ni Vogue. Hinawakan ng kamay nito para patigilin. Hindi yan mahalaga. Ang gusto ko lang ay kausapin ka para humingi ng tawad. Pero umiling lang si Celine, binawi ang kamay at tumakbo papasok sa kusina. Hindi na ito lumabas. Naiwan si Vogue na nakatayo doon, basa at pinagtitinginan ng lahat. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Kinabukasan, alam ni Vogue na kailangan niyang baguhin ang kanyang stratehiya. Kung hindi niya ito madadaan sa salita, idadaan niya sa gawa. Nalaman niya mula sa kanyang investigasyon ang lahat tungkol sa pamilya nito, ang dalawang kapatid, ang kanilang mga pangangailangan. Isang malaking delivery truck ang huminto sa tapat ng maliit na bahay ni Celine. Laman nito ang isang taong supply ng school supplies, mga libro, notebook, bag, sapatos. May kasama pa itong isang bagong computer set. Nang malaman ito ni Celine, galit na galit itong sumugod sa karinderya. Kung saan, tulad ng inaasahan niya, nakaupo na si Vogue sa isang sulok. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit niyang tanong. Hindi mabibili ng pera mo ang lahat. Alam ko, kalmadong sagot ni Vogue. Pero kaya nitong pagaanin ang pasan mo. Hindi ito bayad, Celine. Tulong ito. Tinalikuran siya ni Celine, ngunit nakita ni Vogue ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Hindi sumuko si Vogue. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho sa opisina, dumidiretso siya sa karinderya. Uupo lang siya sa parehong mesa sa sulok o order ng kape at mananatili doon ng ilang oras. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nangungulit. Nagmamasid lang siya. Pinapanood niya kung paano ito magtrabaho, kung paano ito ngumiti sa mga suki, kung paano ito mag-alala kapag papalubog na ang araw. Naging usap-usapan na siya sa buong barangay. Ang manliligaw na milyonaryo ni Celine. Isang hapon, habang pauwi na si Celine, nakita niyang pinagtutulungan ng ilang mga tambay ang kanyang kapatid na si Nilo. Hoy! Ibigay mo na yang baon mo! Sigaw ng isang binatilyo. Akmang susugod si Celine nang isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Si Vogue. Walang salitang namutawi mula kay Vogue. Isang matalim na tingin lang ang ipinukol niya sa mga nambubuli. Sa isang iglap, nagpulasan ang mga ito na parang mga daga. Nilapitan ni Vogue si Nilo at tinapik sa balikat. Okay ka lang ba, bata? Napatango lang si Nilo, halatang namamangha. Nakatayo lang si Celine sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Vogue. Hindi ito ang tingin ng isang aroganteng amo. Ito ay tingin ng isang taong nagmamalasakit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi niya ito sinimangutan. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
nang magtama ang kanilang mga mata sa karinderya. Isang maliit na progreso. Para kay Vogue, iyon ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Nilo sa assignment nito sa labas ng kanilang bahay, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana nito. Ang malamig at mapanuring mga mata ni Eloisa Monterrasas ang sumalubong sa kanya. "Celine," sabi ng ginang. Ang boses ay puno ng yelo. Ang lahat ng kaba at takot na naramdaman ni Celine sa mansyon ay bumalik. 10 beses na mas matindi. Parang may isang higanting kamay na humigpit sa lalamunan ni Celine. Hindi siya makahinga. Ang presensya pa lang ni Ginang Eloisa Monterrasas ay sapat na para pawiin ang lahat ng katapangan na sinubukan niyang ipunin sa mga nakaraang araw. "Maari ba tayong mag-usap?" tanong ng ginang, bagamat ang tono nito ay hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. Walang nagawa si Celine kundi tumango. Pinapasok niya si Nilo sa loob ng bahay at lumapit sa bintana ng kotse. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hahatulan. Hindi bumaba si Ginang Eloisa. Tumingin lang ito sa paligid, sa mga nagkukumpulang bahay, sa makitid na eskinita, ang mga mata ay puno ng pandidiri. Pagkatapos, ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. "Magkano?" Isang salita lang yon, pero para itong sampal. "Pipo?" Nauutal na tanong ni Celine. Isang itim na handbag ang binuksan ng ginang. Mula roon, kumuha ito ng isang tseke at isang ballpen. "Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? Sabihin mo ang presyo mo. Pera lang naman ang habol ninyong mga mahihirap, hindi ba?" Ang bawat salita ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang lahat ng kanyang insecurities, ang lahat ng kanyang kahihiyan tungkol sa kanilang estado sa buhay ay tila isinisigaw sa kanya ng babaeng ito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya ganoong klase ng babae. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at hayaang tumulo ang mga luha sa alikabok ng kalsada. "Heto," sabi ni Ginang Eloisa. Iniabot ang isang pirmadong tseke na blangko ang halaga. "Isulat mo kung magkano. 10 milyon? 20? At pagkatapos nito, ayoko nang makita pa ang anino mo malapit sa anak ko. Malinaw?" Nakatitig lang si Celine sa puting papel na yon. Ang daming kayang gawin ng perang yon. Mabibilhan niya ng sariling bahay ang mga kapatid niya. Mapag-aaral niya sila sa pinakamagandang eskwelahan. Matatapos na ang lahat ng kanilang paghihirap. Kailangan niya lang lunukin ang kanyang pride. Kailangan niya lang tanggapin na sa mata ng mga taong tulad nila, isa lang siyang basura na may presyo. Dahan-dahan, nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin ang tseke. "Anong ibig sabihin nito, ma?" Isang boses, pamilyar at matigas, ang bumasag sa sandaling iyon. Sabay silang napalingon ni Ginang Eloisa. Nakatayo doon si Vogue. Ang muka ay hindi maipinta sa galit. Paano siya napunta rito? Mabilis na naglakad si Vogue palapit sa kanila. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ng kanyang ina bago pa man ito maabot ni Celine. "Vogue, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Eloisa. "Ang tanong, anong ginagawa ninyo rito, ma?" Sagot ni Vogue. Ang tingin ay matalim. "Bakit ninyo ginaganito si Celine? Pinoprotektahan lang kita mula sa mga babaeng tulad niya." Walang salitang pinunit ni Vogue ang tseke sa 2. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga ito sa sahig na parang basura. "Hindi ko kailangan ng proteksyon ninyo," mariin niyang sabi. "At si Celine, hindi siya tulad ng iniisip ninyo." Humarap si Vogue sa kanya. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang malambot na ekspresyon. Hinawakan nito ang kanyang balikat.
Okay ka lang? Hindi makasagot si Celine. Ang tanging nagawa niya ay tumango habang patuloy na umaagos ang mga luha. Mula sa loob ng kotse, isang malakas na buntong hininga ang narinig nila mula kay Eloisa. Bahala kayo sa buhay ninyo, sabi nito, bago biglang isinara ang bintana at pinaharurot paalis ang sasakyan. Naiwan silang dalawa sa gitna ng eskinita, sa ilalim ng papalubog na araw. Hayaan mo na ang mami, sabi ni Vogue. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Hindi kanya kilala. Pinunasan ni Celine ang kanyang mga luha. Pero tama po siya. Magkaiba ang mundo natin, Sir Vogue. Vogue, just Vogue. Pagtatama nito. At sino ang nagsabi niyan? Ikaw o ang mga tao sa paligid mo? Tumingin si Vogue sa kanyang mga mata, isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Gusto kitang makilala, Celine, ang totoong ikaw. Hindi bilang isang katulong o isang mahirap na babae. Bilang si Celine. Pwede ba? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Celine ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang mabilis na tibok, isang kislap ng pag-asa. Sa sandaling iyon, habang nakatayo sa harap niya ang lalaking ipinagtanggol siya, nagsimulang magbago ang takot sa kanyang puso. Dahan-dahan, tumango siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Vogue. Halika, maglakad tayo. Naglakad sila nang walang tiyak na direksyon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang tunay na pag-uusap. Nagkwento si Celine tungkol sa kanyang mga pangarap para sa mga kapatid niya. Nagkwento si Vogue tungkol sa kanyang trabaho. Sa bawat salita, sa bawat tawa, unti-unting gumuho ang pader na nakapalibot sa puso ni Celine. Nang papalapit na sila pabalik sa kanyang bahay, habang ang langit ay kulay kahel na, pakiramdam ni Celine ay lumulutang siya. Pakiramdam niya, baka posible pala. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang pinutol. Isang makintab at puting sasakyan ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto nito. Isang babae na tila hinugot mula sa isang fashion magazine ang bumaba. Napakaganda. Balot ng kumpiyansa at nakasuot ng mga damit na mas mahal pa siguro sa kanilang bahay. Ngumiti ito nang makita si Vogue at sa isang iglap, tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang lalaking katabi ni Celine. Vogue, amore mio, I'm back, sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pananabik. Naramdaman ni Celine na parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang babaeng nakayakap sa lalaking nagsimula nang magpatibok muli ng kanyang puso. Parang isang dekuryenteng pader ang biglang humarang sa pagitan ni Vogue at Celine. Ang pangalan ng pader na yon ay Bianca. Ang yakap nito ay pamilyar at kasuklam-suklam. Agad-agad, itinulak niya ito palayo. Ang mga kamay ay mariing nakahawak sa balikat nito para mapanatili ang distansya. Bianca, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin at lamig. Wala na ang lalaking nagmamakaawa para sa atensyon ni Celine kanina. Ang narito ngayon ay ang Vogue na sanay makipagyera sa boardroom. Ngunit ang unang tiningnan niya ay hindi si Bianca. Tumingin siya kay Celine at ang nakita niya ay halos dumurog sa kanya. Ang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata ni Celine kanina ay namatay na. Napalitan ito ng pagkalito, ng pag-aalinlangan, at ng isang bagay na mas masakit pa. Kumpirmasyon, na para bang sinasabi ng tingin nito. Sabi ko na nga ba, hindi ako nababagay dito. Amore mio, nagkamali ako, sabi ni Bianca. Ang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Sinadyang iparinig kay Celine. Iniwan kita, oo. Pero sa bawat araw na lumipas, ikaw lang ang nasa isip ko. Bumalik ako para sa'yo, Vogue. Gusto ni Vogue matawa sa kaplastikan nito. Tapos na tayo, Bianca. Matagal na. Umalis ka na.
Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Pagpupumilit nito, isang malakas na busina ang pumutol sa kanilang tensyon. Ang itim na kotse ni Eloisa ay bumalik. Bumukas ang bintana nito at ang kaninang malamig na ekspresyon ng ginang ay napalitan ng hindi maitagong tuwa nang makita si Bianca. Bianca Hija, ikaw na ba yan? Tita Eloisa, masayang bati ni Bianca na para bang matagal ng pamilya. I missed you. Kay gandang sorpresa nito, halika, sumabay ka na sa akin pabalik sa mansyon. Doon ka na mag-dinner. Marami tayong dapat pag-usapan. Bago pa man makatanggi si Vogue, mabilis nang sumakay si Bianca sa kotse ng kanyang ina. Binigyan siya ng isang makahulugang ngiti at humarurot na ito paalis. Naiwan silang dalawa ni Celine sa alikabok na iniwan ng sasakyan. Celine! Simula niya, desperadong ibalik ang koneksyon na nabuo nila kanina lang. Makinig ka sa akin. Wala yung kahulugan. Umiling lang si Celine, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Uuwi na po ako. Hindi. Please, pakinggan mo muna ako. Pakiusap niya, hinawakan ng marahan ang braso nito. Si Bianca, siya yung nakaraan ko. Isang pagkakamali, tapos na kami. Tumingin sa wakas si Celine sa kanyang mga mata, ngunit ang nakita niya roon ay hindi na pag-asa, kundi isang pader ng kalungkutan. Pero, bagay po kayo, bulong nito. At sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ni Vogue ang milya-milyang layo na biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang dinner ng gabing iyon sa mansyon ay isang impyerno. Nasa magkabilang dulo ng mahabang mesa si Vogue at ang kanyang ina. Sa gitna, nakaupo si Bianca na para bang siya ang reyna ng tahanan. Walang tigil sa pag-uusap ang dalawang babae tungkol sa Milan, tungkol sa Paris Fashion Week, tungkol sa mga pamilyang pareho nilang kilala. Si Vogue ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Naalala mo ba, Vogue, nung ipinagluto kita ng paborito mong oso buko? Biglang sabi ni Bianca, ibinaling ang atensyon sa kanya. Hindi sumagot si Vogue. Mariin lang niyang hiniwa ang steak sa kanyang plato. Siya nga pala, Hiya, sabi ni Eloisa. Ipinahanda ko na ang guest room sa tabi ng kwarto ni Vogue para sa'yo. Muntik nang mabitawan ni Vogue ang kanyang kubyertos. Ano? Hindi siya pwedeng manatili dito. At bakit hindi? Hamon ng kanyang ina. Bisita ko siya. At isa pa, hindi ba't dapat lang na dito siya tumuloy habang inaayos ninyo ang inyong di pagkakaunawaan? Doon na tumayo si Vogue. Wala kaming aayusin dahil wala nang dapat ayusin. Tumingin siya nang matalim kay Bianca. Umalis ka na bukas ng umaga. Pagkatapos noon, ay tinalikuran na niya ang hapag at iniwan silang dalawa. Kinabukasan, sinubukan niyang puntahan si Celine sa karinderya. Pero wala ito. Nag-absent daw. Sinubukan niyang tawagan, pero hindi nito sinasagot. Nagsimula ng kumalat ang laso ng pagdududa. Alam niyang kumikilos si Bianca. At malamang, ginagamit nito ang kanyang ina. Nang gabi ring iyon, nagkaroon sila ng unang pagtatalo. Muli niyang pinuntahan si Celine sa labas ng bahay nito. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong niya. Hindi na maitago ang pagkadismaya. Marami po akong ginagawa. Malamig na sagot ni Celine. Dahil ba to kay Bianca? Sinabi ko na sa'yo, Celine. Maniwala ka sa akin. Tapos na kami. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa labi ni Celine. Paano po ako maniniwala? Sir, tingnan niyo po siya. At tingnan niyo ako. Nakatira siya sa mansyon ninyo. Samantalang ako, dito lang. Magkaiba po talaga tayo ng mundo. Hindi yan totoo. Giit ni Vogue. Lumalakas na ang boses. Huwag mong gamiting dahilan yan para itulak ako palayo. Napayuko si Celine at nakita ni Vogue ang isang butil ng luha na pumatak sa lupa. Doon siya natauhan. Natakot siyang baka mas lalo lang niya itong nasasaktan. Sorry, bulong niya. Babalik na lang ako bukas. Umalis si Vogue na dala-dala ang isang matinding kabiguan. Habang nagmamaneho pa uwi,
Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya aayusin ang gulong ito. Hindi niya alam na sa kabilang dako ng syudad, isang tawag sa telepono ang tuluyan ng sisira sa lahat. Sa loob ng maliit niyang kwarto, tinitingnan ni Celine ang kanyang cellphone na nagri-ring. Pangalan ni Ara ang nasa screen. Sa wakas, isang kaibigan na makakausap. Sinagot niya ito. "Hello, Celine. Kumusta ka na?" Tanong ng nag-aalalang boses ni Ara. "Narinig ko yung nangyari. Yung tungkol sa ex ni Sir Vogue." "Oo," mahinang sagot ni Celine. Natahimik si Ara sa kabilang linya na para bang nag-aalangan. "Celine, nandito ako ngayon sa mansyon. Naglilinis sa labas ng study ni Sir Vogue at naririnig ko sila ni Bianca sa loob." Kumabog ang dibdib ni Celine. "Anong sinasabi nila?" "Hindi ko masyadong marinig lahat," bulong ni Ara. "Pero parang nagtatawanan sila at narinig ko mismo ang sinabi ni Sir Vogue. Sabi niya, parang mas masaya pa rin talaga kapag tayong dalawa." "Celine, sa tingin ko nagkakabalikan na sila." Parang isang basag na salamin ang mundo ni Celine. Bawat salitang binitawan ni Ara sa telepono kagabi. Mas masaya pa rin talaga kapag tayong dalawa. Ay mga matatalim na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Hindi siya pumasok sa trabaho kinabukasan. Paano siya haharap sa mga tao? Paano siya ngingiti kung ang pakiramdam niya ay durog na durog siya sa loob? Ngunit ang kahirapan ay isang malupit na amo. Kinailangan niyang bumangon. Kinailangan niyang kumilos para sa kanyang mga kapatid. Nagpasya siyang pumunta sa palengke. Habang naglalakad, sinadya niyang idaan sa kabilang kalsada, malapit sa subdibisyon ng mga Monterasas. Hindi niya alam kung bakit. Siguro, isang maliit na bahagi niya ang umaasa pa rin na mali ang lahat, na isang malaking pagkakamali lang. At doon, nakita niya ito. Ang itim na kotse ni Vogue ay papalabas sa gate. Pero hindi si Vogue ang nagmamaneho. Si Bianca, at ang suot nito, isang pamilyar na puting polo shirt. Maluwag sa katawan nito. Ang polo shirt na suot ni Vogue noong huli niya itong nakita. Para itong isang punyal na direktang isinaksak sa kanyang dibdib. Isang damit na pang-umaga. Isang damit na isinusuot ng isang tao matapos manatili sa bahay ng iba buong gabi. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang puno. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Ang lahat ng sinabi ni Ara ay totoo. Kinahapunan, habang nagwawalis siya sa labas ng karinderya, dumating si Ara. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Bes, okay ka lang?" Malambing na tanong nito. Tumangulang si Celine. "Huwag kang magsisinungaling sa akin," sabi ni Ara, hinawakan ang kanyang kamay. "Ayokong nakikita kang ganito." "Celine, kailangan mong maging matatag. Hindi siya para sa'yo." May kinuha si Ara mula sa kanyang bulsa, ang cellphone nito. "Ayokong ipakita to sa'yo pero kailangan mong makita," sabi nito, habang ipinapakita ang isang litrato. Nasa larawan si Vogue at Bianca, magkatabing nakaupo sa isang mamahaling restaurant. Nagtatawanan. Mukha silang masaya. Mukha silang perpekto para sa isa't isa. "Nagkataon lang, napadaan ako doon kagabi," paliwanag ni Ara. "Bes, wag mo nang saktan ang sarili mo." Pakiramdam ni Celine ay unti-unti siyang nalulunod. Ang bawat ebidensya ay isang bato na humihila sa kanya pababa. Ang pinakamatinding dagok ay dumating kinabukasan. Habang abala siya sa pagsisilbi sa mga customer, isang pamilyar na puting kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Bianca, nakasuot ng isang eleganteng bestida at pumasok sa loob ng karinderya na para bang pag-aari niya ito. "Isang bottled water lang, miss," sabi nito kay Celine, na may matamis ngunit mapangasar na ngiti. Nanginginig ang kamay ni Celine habang inaabot ang bote ng tubig. "Oops," sabi ni Bianca. Sinasadya man o hindi, nahulog nito ang kanyang mamahaling clutch bag. Kumalat ang laman nito sa sahig. Habang tinutulungan siya ni Celine,
napulutin ang mga gamit. Isang maliit na kahon na balot sa pelus ang gumulong malapit sa paa ni Celine. "Nako, mag-iingat ka dyan. Bago pa naman yan," sabi ni Bianca. Mabilis na dinampot ang kahon. Binuksan niya ito at kumislap ang isang diamanteng pulseras sa loob. Tumingin si Bianca kay Celine. Ang mga mata ay puno ng nagpapanggap na awa. Regalo ni Vogue. Para raw sa aming bagong simula. Alam mo na, para makabawi sa mga taon na nawala. Tapos na. Iyon na ang huling patak. Sa gabing iyon, tinangka niyang kausapin si Vogue. Hinintay niya ito sa labas ng eskinita, sa lugar kung saan sila huling nag-usap ng maayos. Dumating na nga ito, ngunit nagmamadali at may kausap sa telepono. Ang muka ay puno ng stress. "Call the board! I need a meeting tomorrow morning. I'll handle this crisis." Sigaw nito sa kausap. Nakita siya ni Vogue. May dumaang saglit na pag-aalala sa mukha nito, ngunit agad itong napalitan ng problema sa trabaho. "Celine," sabi nito. Ibinaba sandali ang telepono. "Sorry, may malaking emergency sa company. Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap?" Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Mabilis itong sumakay sa kotse at umalis. Iniwan siyang nakatayo doon. Isang emergency. Isang abala. Iyon lang pala siya para dito. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang puso ay manhid na sa sakit. Humiga siya sa banig at pumikit. Umaasang sana ay isang masamang panaginip lang ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. "Para matahimik ka na." Sa ilalim ng text ay isang audio file. Nagtataka man, pinindot niya ito. Inilapit niya ang cellphone sa kanyang tainga. Sa una ay katahimikan lang. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Vogue. Ang boses na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang boses na naniwala siyang totoo. At ang sinabi nito ay isang katagang tuluyan nang pumatay sa lahat ng natitira pa sa kanyang puso. "Hinding-hindi kita malilimutan, Bianca." Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ni Celine ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang boses ni Vogue mula sa audio recording ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa na minsan niyang naramdaman. "Hinding-hindi kita malilimutan, Bianca. Tapos na. Wala nang dapat ipaglaban. Wala nang dapat paniwalaan. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi na mainit ang mga ito. Malamig na. Kasing lamig ng pakiramdam ng pagkatalo." Kinabukasan, hindi na siya nagulat nang makita niya si Ara na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. May dalang almusal at isang mukhang puno ng pag-aalala. "Bes, anong nangyari? Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko kagabi," sabi ni Ara. Hindi sumagot si Celine. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone at pinatugtog ang audio recording. Habang tumutunog ang boses ni Vogue, nakita ni Celine ang pagbabago sa mukha ni Ara. Isang saglit na pagkagulat. Pagkatapos, awa. "Celine, huwag ka nang magpanggap, Ara," sabi ni Celine. Ang boses ay walang emosyon, basag. "Alam ko na." "Anong ibig mong sabihin?" "Nakita ko kayo ni Bianca sa labas ng mansyon, nag-uusap. Tuan po isang araw pa. Akala ko, nagkakamali lang ako. Pero ngayon, malinaw na ang lahat." Biglang nawala ang awa sa mukha ni Ara. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na matagal na nitong itinatago. "At ano naman ngayon kung nag-usap kami?" Mataray na tanong nito. "Gusto ko lang malaman kung anong plano niya. Para protektahan ka." "Protektahan ako?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Celine. "Sa paanong paraan, Ara? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga litrato? Sa pagsisinungaling tungkol sa mga naririnig mo? Sa pagpapadala ng audio na ito?" Natahimik si Ara. Nahuli na siya. "Bakit, Ara?" tanong ni Celine. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa isang kaibigan ay mas matindi pa sa sakit na idinulot ni Vogue.
Bakit mo to ginawa sa akin? Magkaibigan tayo. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Ara. Isang ngising puno ng galit at inggit. Magkaibigan? Celine, kailan mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Mula pagkabata, lahat na lang, nasa'yo na. Ang atensyon, ang awa ng mga tao. At ngayon, pati si Sir Vogue, ang lalaking matagal ko nang pinapangarap, sa isang iglap, sa'yo lang napunta ang tingin. Napaatras si Celine, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Oo, sigaw ni Ara, hindi na napigilan ang sarili. Mahal ko siya, at ano ka ba? Isang hamak na katulong na may dalang pabigat na mga kapatid. Sa tingin mo ba deserve mo siya? Ako ang dapat na nasa posisyon mo. Ako ang nagdala sa'yo sa mansyon na yun, at ako rin ang sisira sa'yo. At doon, lumabas ang pinakamasakit na katotohanan. Ang gabi ng party, dugtong ni Ara, ang boses ay puno ng tagumpay. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang naglagay ng pampatulog sa inumin niya. Umaasang ako ang makakatabi niya. Pero ikaw ang ipinadala ko. Isang malaking pagkakamali. Pero ngayon, naitama ko na. Parang gumuho ang mundo ni Celine. Ang pundasyon ng kanyang tiwala, ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya, bukod sa kanyang mga kapatid, ay ang siya palang may pakana ng lahat ng kanyang bangungot. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Napalitan ito ng isang malamig na galit at desisyon. Nang hapong yon, nag-empake siya. Isinilid niya sa 2 malaking bag ang lahat ng damit nila ng kanyang mga kapatid. Ibinenta niya ang iilang gamit na pwede pang mapagkakitaan. Sakto namang dumating si Vogue. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Marahil ay naramdaman na may mali. Celine, saan ka pupunta? Anong nangyayari? Hindi siya pinansin ni Celine. Dumiretso siya sa lalaki. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang lahat ng perang ibinigay nito noon para sa mga kapatid niya, kasama ang isang maliit na kwintas na may pendant na bituin, ang nag-iisang regalo nito sa kanya. Ibinagsak niya ang lahat ng yon sa dibdib ni Vogue. Tapos na tayo, sabi ni Celine. Ang boses ay matigas na parang bato. Salamat sa lahat. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung saan lang talaga ako lulugar. Ano? Anong pinagsasabi mo? Celine, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Vogue. Ngunit hindi na siya nakinig. Tinalikuran niya ito. Kinuha niya ang kamay ng kanyang 2 kapatid na walang imik na nakamasid sa lahat. Tara na, sabi niya sa mga ito. Naglakad sila palayo. Hindi lumingon si Celine. Kahit isang beses, narinig niya ang pagsigaw ni Vogue ng kanyang pangalan, paulit-ulit, hanggang sa humina na lang ito at tuluyang naglaho. Sumakay sila sa isang bus na patungong probinsya, walang tiyak na destinasyon. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang lumayo. Kailangan niyang ilayo ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa isang mundong puno ng kasinungalingan, panloloko, at mga basag na pangarap. Habang umaandar ang bus, tinanaw ni Vogue sa bintana ang papalubog na araw. Sa wakas, doon na bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala na. Talaga. Nakatayo si Vogue sa gitna ng eskinita, ang mga piraso ng pera at ang kwintas na bituin ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang huling imahe ni Celine, ang likod nitong papalayo. Ang mga balikat na tuwid at matatag sa kabila ng bigat na pasan ay tila isang multo na hindi niya mabura sa kanyang isipan. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung saan lang talaga ako lulugar. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang bagay ang mali. Malaking malaki ang mali. Hindi ito si Celine na nagsimula nang magtiwala sa kanya. Ito ay ang Celine na puno ng sakit, galit at pagkabigo. Sino ang gumawa nito sa kanya? Puno ng determinasyon, bumalik si Vogue sa kanyang kotse. Hindi siya uuwi. Hindi siya matutulog.
Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Ang una niyang ginawa ay tawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang head of security. I-pull out mo ang lahat ng CCTV footage sa paligid ng bahay ni Celine sa nakalipas na 3 araw. Utos niya. Gusto kong makita ang lahat ng lumapit at umalis doon. Lahat. Pagkatapos, ang kanyang opisina. Dito niya tinawagan ang kanyang IT expert. May ipapadala akong audio file sa'yo. I-trace mo ang original source. Gusto kong malaman kung sino ang nag-record, kailan, at kung edited ba ito. Habang hinihintay ang mga resulta, umakyat siya sa mansyon. Dumiretso siya sa security room ng kanilang bahay, isang lugar na bihirang-bihira niyang puntahan. I-rewind mo ang footage, gabi ng party, sa labas ng study ko. Utos niya sa security personnel na naka-duty. Ilang minuto ng mabilis na pag-scan, at doon, nakita niya. Si Celine, dala ang inumin. Ang pagpasok nito sa loob, at pagkatapos ng ilang minuto, si Ara. Nakatayo sa labas ng pinto, tila nakikinig. Ngunit may isa pang detalye na nakakuha ng kanyang pansin. Bago pa man dumating si Celine, may inilagay si Ara sa tray ng inumin. Isang bagay na maliit at mabilis. Kumulo ang dugo niya. Sunod niyang pinahanap ang footage sa kusina bago magsimula ang party. At doon, mas luminaw ang lahat. Nakita niya ang isang maikling pag-uusap sa pagitan ni Ara at ng isa sa mga waiter na pansamantalang kinuha para sa party. May iniabot na sobre si Ara. Si Ara, ang nagmamalasakit na kaibigan. Ang tupa na nagtatago sa balat ng lobo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang IT expert. "Sir, na-analyze na po namin ang audio file," sabi ng nasa kabilang linya. "Edited po. Malinis ang pagkakagawa, pero halatang pinutol mula sa isang mas mahabang recording. Ang original source, galing sa isang burner phone na huling na-trace malapit sa Monterrasas subdivision." Hindi na siya nagulat. Ang huling tawag ay mula sa kanyang security head. "Sir, may nakuha po kaming footage. Si Bianca po, kausap si Ara, sa isang coffee shop malapit sa subdivision. At kahapon po, si Bianca din ang huling bumisita sa lugar ni na Celine bago po siya umalis. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong na. Bianca at Ara, isang alyansa na binuo ng inggit at kasakiman. Isang perpektong bagyo na sumira sa nag-iisang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa loob ng mahabang panahon. Isang malamig at nakakakilabot na galit ang bumalot kay Vogue. Hindi ito ang karaniwang inis niya sa negosyo. Ito ay isang bagay na mas personal, isang bagay na primal. Naramdaman niya ang pagnanais na sirain ang lahat ng bagay na makita niya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi galit ang kailangan ni Celine. Ang kailangan nito ay katotohanan. At kailangan niya itong mahanap. Muli niyang tinawagan ang kanyang assistant. "Nasaan si Celine?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "Sir?" Base po sa manifest ng bus terminal, sumakay po siya ng bus papuntang Timog, sa probinsya ng lola niya sa Batangas. May address po kami rito. I-send mo sa akin, ngayon na. Hindi na siya nag-abiso sa kahit sino, hindi sa kanyang ina, hindi sa mga demonyitang nagplano ng lahat. Kinuha niya ang susi ng kanyang SUV, ang ebidensya ay nasa kanyang telepono. Habang pinapatakbo niya ang sasakyan sa kadiliman ng gabi, palayo sa syudad at patungo sa probinsya, iisa lang ang nasa isip niya. "Humawak ka lang, Celine. Parating na ako." Ang hangin sa probinsya ay sariwa, ngunit para kay Celine, ito'y mabigat at puno ng kalungkutan. Nakaupo siya sa isang maliit na upuang yantok sa labas ng bahay ng kanyang lola. Pinapanood ang kanyang mga kapatid na naglalaro sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang linggo na ang lumipas. Isang linggong pagtatago. Isang linggong pagtatangkang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang puso. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na papalapit. Hindi niya ito pinansin.
Marahil ay isa lang sa mga tricycle na dumadaan. Ngunit ang tunog ay hindi lumagpas. Huminto ito. Eksakto sa tapat ng kanilang bakuran. Dahan-dahan siyang lumingon at ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Isang itim na SUV. At mula roon, bumaba si Vogue. Agad siyang napatayo, ang katawan ay nanigas sa gulat, at isang pamilyar na kirot. "Celine," sabi ni Vogue. Ang boses ay pagod, ngunit determinado. Naglakad ito palapit, ngunit bawat hakbang nito ay tinutumbasan niya ng isang hakbang paatras. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong. "Paano mo kami nahanap?" "Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, narito ako para sabihin sa iyo ang totoo." "Ang totoo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. "Nakita ko na ang totoo, Vogue. Narinig ko na. Kaya pakiusap, umalis ka na." Tatalikod na sana siya nang isang puting kotse naman ang humarurot at huminto sa likod ng SUV ni Vogue. Bumukas ang pinto. Si Bianca at sa passenger seat, si Ara. "Ayan na pala ang bida nating sawi." Mapang-asar na, sabi ni Bianca habang papalapit. "Akala mo ba matatakasan mo kami?" Naramdaman ni Celine na napapalibutan siya. Nagsimula nang magtago sa likod niya ang kanyang mga kapatid. "Bianca, anong ginagawa ninyo dito?" Sigaw ni Vogue. Hinarangan ng dalawang babae para hindi makalapit kay Celine. "Simple lang," sabi ni Bianca na may matamis na ngiti. "Sinusigurado lang namin na ang basura ay mananatili sa basurahan. At ikaw, Ara, sabihin mo na sa kaibigan mo ang huli mong mensahe." Nanginginig na humakbang si Ara. "Celine, pipatawarin mong ko, pero para rin to sa'yo. Hindi ka nababagay sa kanila. Ito na." Ang huling pagtataksil. Sa harap mismo niya. "Tama na." Ang sigaw ni Vogue ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang galit sa boses niya ay sapat na para patahimikin ang lahat. Kinuha ni Vogue ang kanyang cellphone. "Gusto niyo ng katotohanan, Celine? Heto ang katotohanan." Una niyang ipinakita ang isang video, ang CCTV footage, sa labas ng kanyang study. Malinaw na nakikita si Ara na naglalagay ng kung ano sa inumin. Napasinghap si Celine. Sunod, isang larawan. Ang screenshot ng bank transfer mula sa account ni Bianca papunta sa account ng waiter sa party. Pagkatapos, isang audio file. Pero hindi ito ang audio na narinig ni Celine. Ito ang buong, hindi edit na recording. Isang pag-uusap sa telepono. "Bianca, ano na namang kailangan mo?" Boses ni Vogue. "Ikaw, hindi mo ba talaga ako kayang patawarin? Hinding-hindi kita malilimutan, Vogue." Boses ni Bianca. "Ako? Matagal na kitang kinalimutan. Pero ang utang mo sa akin at ang panlolokong ginawa mo, hinding-hindi kita malilimutan, Bianca. At sisiguraduhin kong magbabayad ka." Nanlaki ang mga mata ni Celine. Pinutol. Ang salitang panloloko at magbabayad ka ay pinutol. "At ikaw, Ara," sabi ni Vogue. Ibinaling ang galit kay Ara. Ang litrato sa restaurant, isang business meeting kung saan sinisingil ko siya sa perang ninakaw niya. Ang polo shirt na suot niya, kinuha niya sa guest room ng walang paalam. Lahat. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Natulala si Ara at Bianca. Wala na silang masabi. "Bakit?" Bulong ni Celine, nakatingin kay Ara. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. "Bakit, Ara?" Hindi na nakasagot si Ara. Napaupo na lang ito sa lupa at humagulgol. "Patawad." "Inggit. Inggit lang, Celine. Patawarin mo ko." Samantala, isang itim na van ang tahimik na dumating. Bumaba ang ilang mga pulis. Lumapit sila kay Bianca. "Miss Bianca Sandoval, may warrant of arrest po kami. Para sa inyo, para sa kasong estafa," sabi ng isang pulis. Gulat, pagkatakot. Iyon ang nasa mukha ni Bianca habang isinusout sa kanya ang posas. Bago siya isakay,
Tumingin siya kay Vogue. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya. Nang mawala na ang mga pulis, isa pang sasakyan ang dumating. Ang kotse ni Eloisa Monterrazas. Bumaba ito, ngunit iba ang itsura niya ngayon. Wala ang ere ng pagiging mayaman. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi. Sinundan pala niya si Vogue dahil sa pag-aalala. Narinig niya ang lahat. Celine, Hija. Sabi ni Ginang Eloisa, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat. Gulo. Isang napakalaking gulo. Ang katotohanan ay nandito na, nakalatag sa kanyang harapan. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang pagsisisi. Nang matapos ang lahat, at tanging ang paghagulgol na lang ni Era ang maririnig, tumingin si Celine kay Vogue. Nakatayo lang ito roon. Ang mga mata ay puno ng sakit para sa kanya. Puno ng pagmamakaawang maniwala siya. Ang puso ni Celine ay isang battlefield ng naglalaban ng emosyon. Pag-ibig na nandyan pa rin pala. Sakit mula sa mga kasinungalingan, ginhawa dahil sa katotohanan, at takot. Takot sa kung ano ang susunod. Vogue! Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Ako. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng paghaharap ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan sa probinsya. Si Ara ay umuwi sa kanilang bayan, dala ang kahihiyan at pagsisisi. Si Bianca ay humarap sa kanyang mga kaso. At si Celine ay unti-unting naghilom. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang kanyang lola sa pagdidilig ng mga halaman, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Ginang Eloisa, ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya at simple lang ang suot. Hija! Bati nito, may daladalang isang bayong ng mga prutas. Maari ba kitang makausap? Nag-alangan man, pinatuloy siya ni Celine. Naupo sila sa mga upuang yantok kung saan nagsimula ang lahat. Wala akong ibang sasabihin, Celine, kundi humingi ng tawad. Simula ni Ginang Eloisa, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Naging bulag ako dahil sa sarili kong mga takot mula sa nakaraan. Nakita ko sa iyo ang kahirapan na minsan ko ring dinanas. At sa takot kong masaktan ng anak ko, ako pa ang mas nakasakit sa inyong dalawa. Hinawakan nito ang kamay ni Celine. Nalaman ko ang lahat. Ang pangarap mong makapagtapos, ang pagsasakripisyo mo para sa mga kapatid mo. Bilang tanda ng aking pagsisisi, gusto kong ialok sa iyo. Hahayaan ko bang sagutin ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ninyong magkakapatid hanggang sa makatapos kayo ng kolehiyo? Walang kapalit, walang obligasyon, isang regalo mula sa isang inang humihingi ng kapatawaran. Hindi makapagsalita si Celine. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa pasasalamat. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Eloisa Monterrazas, isang ina na nagkamali dahil sa labis na pagmamahal. Tinanggap niya ang alok. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Si Vogue, sa kabilang dako, ay hindi na bumalik. Ngunit hindi siya nawala. Araw-araw, may natatanggap si Celine na isang text message mula sa kanya. Walang pilitan, walang pangungulit. Isang simpleng, "Kumusta ka na?" O kaya naman ay, "Sana maganda ang araw mo." Binigyan siya nito ng espasyo. Hinayaan siya nitong huminga. Hinintay siya nito. Isang araw, nagpa siya si Celine na bumalik sa syudad para mag-enroll muli sa kolehiyo. Sa unang araw niya sa klase, habang kinakabahan siyang naglalakad sa campus, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakasandal sa isang puno sa di kalayuan. Si Vogue, nakatingin sa kanya na may maliit na ngiti. Hindi ito lumapit, hindi ito nagsalita. Nandoon lang ito, nagbabantay, ipinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. At sa mga sumunod na araw laging ganoon, hihintayin siya nito sa labas ng gate. Minsan,
May dala itong pagkain. Minsan, isang bulaklak. Hindi ito nanghingi ng kahit ano. Nagbigay lang ito. Isang hapon, pagkatapos ng klase, si Celine na ang kusang lumapit. Tumayo si Vogue ng tuwid. Tila nagulat ngunit masaya. Vogue, sabi ni Celine. Ang puso niya ay kalmado na sa wakas. Salamat. Wala yon, sagot ni Vogue. Handa akong maghintay, Celine, kahit gaano katagal. Ngumiti si Celine. Kinuha niya ang kamay ni Vogue at ipinagsalikop ang kanilang mga daliri. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang maghintay pa. Ang ngiti sa mukha ni Vogue ay parang pagsikat ng araw. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Celine na para bang takot siyang isa lang itong panaginip at baka bigla itong maglaho. Lumipas ang mga taon. Ang mga taon na yon ay napuno ng mga bagong simula. Nakapagtapos si Celine sa kolehiyo. Suot ang toga habang buong pagmamalaking nanonood sa kanya si Vogue at ang kanyang dalawang kapatid mula sa audience. Si Nilo ay naging isang promising engineering student habang si Bunso ay laging nangunguna sa kanyang klase. Si Ginang Eloisa ay naging parang pangalawang ina na kay Celine. Ang dating malamig na mansyon ay napuno ng init at tawanan sa tuwing dumadalaw ang magkakapatid. Natutunan niyang buksan ang kanyang puso at yakapin ang babaeng minsan niyang hinusgahan. Sa araw ng graduation ni Celine, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong paligid, dinala siya ni Vogue sa isang tahimik na hardin sa loob ng campus. Naalala mo ba? Simula ni Vogue, habang hawak ang kanyang mga kamay, noong sinabi mong magkaiba ang mundo natin. Tumango si Celine, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siguro, tama ka noon. Pagpapatuloy ni Vogue. Pero gumawa tayo. Gumawa tayo ng sarili nating mundo. Isang mundo kung saan ang isang matapang na babae na ang tanging yaman ay pagmamahal ay kayang-kayang mahalin ang isang lalaking akala niya ay nasa kanya na ang lahat. Pero kulang na kulang pala. Dahan-dahan, lumuhod si Vogue sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may kumikinang na bituin sa gitnaang lumitaw. Isang disenyo na katulad ng kwintas na minsan niyang isinauli. Celine, sabi ni Vogue, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa sarili nating mundo, gusto mo bang maging asawa ko? Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Celine ngayon ay puro na lang luha ng kaligayahan. Wala ng sakit. Wala ng pag-aalinlangan. Oo, bulong niya. Oo, Vogue, gusto ko. Isinuot ni Vogue ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Habang magkayakap sila, nakita nila sa di kalayuan ang papalapit na pamilya nila. Si Eloisa, si Nilo at si Bunso, lahat ay nakangiti. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ang kanilang mga puso ay sa wakas ay buo at payapa. Handa ka na ba sa bagong simula natin, mahal ko? Bulong ni Vogue. Sumandal si Celine sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay nasa tamang lugar na siya sa wakas. Tumingin siya kay Vogue. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pag-ibig na nagtiis, nagpatawad at nagtagumpay. Lagi akong handa.